Nakatanggap ka ba ng sorry? We're not Oh, moving. so sorry. Oh. Thank you so much for trying, but napag-decide na gusto na hindi ka nakapasa to move on. For now. So, syempre nalungkot ako. I will not fake it. Nalungkot ako. Tapos, ko lang yun, secret ko lang yun. Tapos, nag-send ulit ako. Kasi nakita ko, sabi ko, sana mag-open ulit. Biglang nag-open ulit. So, send ulit ako. Same song. Tapos, this time, since alam ko na yung magiging process, nag-isip na ako ahead of time na kapag magkaroon at pumasok ako ng maganda na yung set of songs ko. Tapos kinonsult ko sa kanya since mas magaling siyang Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin pong panunuorin at pag-uusapan itong naging interview dito kay Sofronio Vasquez. Kasi na-mention niya pala dito na kung saan ay muntikan na pala siyang matalo dito sa nasabing singing contest. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Panibagong video at panibagong interview na naman itong ating tatalakayin at panunuorin sa vlog na ito kasi hindi talaga nauubusan ng kwento or ng istorya itong buhay ni Sofronio. Talagang araw-araw ay in demand merong mga tao at talagang gusto siyang interviewin na marinig yung kwento ng kanyang buhay at the same time yung journey niya, itong paglalakbay dito sa The Voice America bago masungkit ang ginintuang pagkapanalo dito sa nasabing singing contest. So dito mga kapolitika sa isang YouTube channel na pinamagatang Kuya Jom ay naka-interview nga itong si Sofronio Vasquez. At dito ay kwento niya simula doon sa kanyang pag-audition. At ating napag-alaman kasi pangalawang beses pala itong nag-audition dito sa The Voice America kasi nung una parang trial lang and then nung alam niya na yung mga mechanics at kung yung mga yung technique kumbaga ay doon sa pangalawang attempt ay natanggap na itong si Sofronio Vasquez sa pangalawang audition niya dito sa The Voice America. So ikwinento niya rin itong pagbato sa kanya ni Jennifer Hudson kasi nagulat siya kasi ang sabi niya doon ay nakapikit daw siya and then pagmulat na kanyang mata is pinakita sa kanya yung silver shoes ni Jennifer Hudson na nasa harap niya at ang sabi doon ni Michael Bublé ay daw siya, ito isang compliment dito sa kanyang naging outstanding performance doon sa mentorship. At dito ay kwento rin ni Sofronio Vasquez itong moment na kung saan ay sinagip siya. Talagang isinalba siya ni Michael Bublé dito kasi merong moment doon na ubos na daw itong save option dito sa The Voice America and then still na lang yung natitira. So yung nag-steal dito kay Sofronio ay itong si Michael Bublé. So napakagandang pagkakataon na napunta siya dito sa team ni Michael Bublé kasi either i-steal siya or wala na. So kumbaga hindi na siya mag-advance sa next round. So dito mga kapolitika ay nagkwento rin po yung karanasan ni Sofronio Vasquez sa kanyang ka-team kasi ang sabi niya ay kinabahan rin daw siya kasi sobrang marami daw po ang magagaling dito sa The Voice America. So talagang ito ay masasabi natin na kapalaran niya na talaga na maging winner or manalo dito sa nasabing singing contest. Samantala, dagdag pa ni Sofronio ay talagang ginalingan at talagang kahit kinabahan siya doon sa moment na kung saan is nag-meet sila nitong si Jennifer Hudson, itong award-winning singer, mga kapolitika, ay talagang ibinigay niya ang lahat. Talagang ginalingan ni Sofronio kasi moment lang daw yon dito sa singer na kanyang isa sa mga hinahangaan. At dati daw ay pinapanood niya lang itong si Jennifer Hudson and then here comes, ito na yung moment na nagkaharap sila. So talagang hindi niya maipaliwanag yung kanyang nararamdaman at hanggang ngayon ang sabi niya dito ay hindi pa rin siya makapaniwala. Parang hindi pa daw talaga nag-sink in sa kanya totally yung nangyari sa kanya at yung kanyang naging kapalaran dito sa The Voice America. Tapos, and ako nag-perform ako, parang sinabi ko lang, wala, kakantahin ko lang to. So, ang hindi nila alam, meron kaming rehearsals, doon ko na-nail ng konti. Nagkaroon siguro ako ng imprint kay Michael Bublé na I did it Nung nicely. binato ka ng shoes Nung binato ako ni Alright. Jennifer Hudson. Oo. Kasi May mentor during kayo. knockouts, meron na kaming mentor, tama si Aton. Meron kaming mentor at naging mentor ko namin was
Jennifer Hudson. Ano yung pakiramdam na batuhin ka ng EGOT na si Jennifer Hudson? Unang-una pa lang nung sinabi, kasi hindi namin alam kung sino eh. So, sasabihin ka na, okay, mentors, yung mega mentor niyan doon na sa loob. Tapos maglalakad ka. Kumbaga gusto din talaga ng voice na raw yung reaction mo. Nakita ko, napaluhod talaga ako na, oh my God. Siyempre, pinapanood ko lang sa Pilipinas na she's Jennifer Hudson. Tapos ang dami ko pang mga napapanood niya na sobrang ganda ng mga sus. Tapos magsasalita ka sa harap niya, kakanta ka sa harap niya, hindi ka ba kakabahan nun? Oo, napaka-biritera pa naman nun, di ba? So, yung umandar yung aking yung Filipino spirit na talagang gagalingan ko to. So, nung rehearsals pa lang, ginalingan ko. Hindi ko naman napansin na binato pala ako ng shoes. Nakapikit ka. Nakapikit ako kasi nga sabi ko nga raramdamin ko to kasi Jennifer Hudson na yan eh. So paggising kong ganun, merong silver shoes. Sinabi sa akin ni Michael na did you realize na meron kang silver shoes sa stage? Sabi ko, oh, meron pala. Hindi ko masyadong na-gets yung idea na yun. Not until sinabi niya na compliment yun. Sabi ko, okay. Tapos ang sinabi ko, sa utak ko, instinct ko, sabi ko, gagawin ko talaga to kasi hindi naman lahat magkakaroon ng time na to. Isasauli ko yung sapatos kaya na-enjoy niya. And that was parang parang a moment for me and Michael Bublé. And So going back dun sa mismong day na nag-compete na ka kami. against Jeremy, against Kiara, and then of course yourself. Tapos ikaw yung sinabi ni Michael Bublé na nanalo dun. What did you feel? Alam mo, parang every time na tinatawag yung pangalan mo, parang yung not until marinig mo yung pangalan mo, parang hindi ka nakakarinig yung kung kumbaga sobrang yung weird ng pakiramdam na parang kung pwede ka lang pumikit eh. Pero syempre, you have to be looking good in camera. So, mag-fake ka ng konti. Pero especially, di ba kung napanood mo yung attorney mo, okay, di ba sa TV, especially doon, sinasabi nung mga judges na for them, ang magaling doon sa round na yun. Sa round na yun was Jeremy. Because Jeremy did it perfectly. Right. At na talagang pinakita niya how beautiful na yung falsetto niya. So, kinabahan ka ba doon nung coach after coach until Michael Bublé, sinasabi nila na the winner for them was Jeremy. For that round. Ako settled na ako sa utak ko, mukhang si Jeremy mananalo, pero hopeful ako na ma-steal ako. Kasi yung sa amin, merong steal, merong save. By that time, wala nang save. Steal na lang. Okay. Kasi, naubos na. Right. So, tinawag ako yung tinawag ako ni Michael Bublé para talaga akong, my God, Lord, salamat. Yung parang, kumbaga, from blind audition na nilingunan ka nung battle, kumbaga, dahan-dahan ikaw ulit yung pinili. Oo, yung baga, talagang pinipili ako. Yung baga, sabi ko, talagang gagalingan ko next round. Pero magaling din talaga yung performance mo ng You Don't Have to Say You Love Me. Yes. Pero di ba yun nga, iba-ibang level yun ng competition eh. So for that day, mas na-prefer ng ibang judges yung version ni Jeremy. Pero the amazing thing is kahit na yung decision ng coaches, hindi pa rin na-sway yung utak ni Michael Bublé na nakikita niya not to discredit so he truly Jeremy. believes in you. Di ba? Kaya not to discredit Jeremy and Kiara's talents. Feeling ko lang, naintindihan ko, parang nakikitaan niya ako ng potential na kaya ko. So, na nasa loob ka pa rin ng team niya. Oo, na gusto niya ako gusto niya na nasa team pa rin niya ako. So, ayun. So, I moved on. Tas grateful naman ako na si Jeremy was a steal for Snoop Dogg. So, masayang-masaya ako. And si Kiara lang, I am very, very sure kung meron pang save talaga yun. Nagamit na kasi. She was also very good. Yes, that day. And, sabi nga ng mga audience, kami talaga yung nag-close ng knockouts kasi sobrang ganda ng knockouts namin eh. So, kami yung episode closer ng knockouts namin. So, ibig sabihin nun maganda yung sa... So, here comes knockout. Playoffs. Yeah. Ito na yung pinaka nakakatakot sa lahat kasi yung songs namin. So mga kapolitika, yun po ang kabahagi ng naging interview dito kay Sofronio Vasquez, ang nanalo sa The Voice America. Medyo bitin po kasi dito sa YouTube channel ni Kuya Jom ay part 1 pa lang po ito ng kanyang interview. So abangan po natin yung part 2. So dito sa kanyang nag-interview ay talagang masasabi natin na malaki ang ating pasasalamat at yung kanyang utang na loob dito sa kanyang naging coach na si Michael Bublé, mga kapolitika, dahil sa pag-steal nito dito kay Sofronio Vasquez, or else hindi na siya mag-advance sa next round. But at the same time,
very deserving din po naman niya Sofronio, sobrang galing ba naman at talagang yung ibinigay niya yung lahat ng kanyang emosyon. Sa tingin naman natin ay deserve niya naman na ma-steal doon sa team ni Michael Bublé. Ano po ang inyong maging reaksyon dito sa ikwinento ni Sofronio Vasquez na kung saan ay binato siya ng sapatos ni Jennifer Hudson at yung pagsalba sa kanya ng kanyang coach na si Michael Bublé? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.